ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Sir, ano po ang major takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado? Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto, no? At hindi po pwede yung 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon, ano, baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at masterminds of flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ng katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, yung iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, eh, para bang, excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So, kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas. No? Kaya pinilit nila na sa panahong ito, na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng palitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito, sir. For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial. Sapagkat by then, alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung sa bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila
na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang sabihin na natin nakakaano sa parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon walang parang hindi isinasaisip kung anong makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan, no? Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial nag-increase from 13 pesos halos 16 pesos per kilowatt hour itong buwan na to, no, itong billing period na ito. At kung ikaw naman ay may tindahang maliit, no, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon, no? Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nila isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan na eh. Yun ang problema. Mm. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip ng gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin, ano? Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no? 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki yung taas. Ganon din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin, no? Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabote lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. No? Isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, no? Yun ang iisipin ng taong bayan, no? Po, sir, ito ay mga tanong na para po
sa kalinawan ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na Mm. para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Cheese at saka si Senator Joel. Mm. Kasi malinaw na tinakot sila no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon wala naman na isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na doon sa Gatchalian Group. Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Cheese at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong. Ano? Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin.